Nakafix ang eyes and heart mo doon sa pain in hearts. Kasi malulugmok ka dyan. Humugot ka ng lakas mula sa Panginoon. Yung pain in hearts na yan, yung accusation yan, persecution na yan, pinapatatag ka lang yan. Inaayos lang, emotional ka. O kaya naman iyakin ka. Tatapalan ka ng Lord na mananakit sa'yo para hindi ka na maging iyakin. Ikaw ay minsan magulong mag-isip. Bibigyan ka ni Lord ng taong ang gugulo pa sa isip mo. Para ano? Mag-consult ka kay Lord at maranasan mo ang peace of mind. Mga kapatid, i-shift mo ang iyong focus dun sa mga panglangit o mga gustong gawin ng Lord sa iyo. Hindi doon sa mga problema o pagsubok. Pag once na wala kang mga pambayad, may mga pangailangan ka, mayroon kang matinding pinagdadaanan, huwag ka doon mag-focus. Mag-focus ka, mag-pray ka, mag-fasting ka, magbasa na ka ng Bible. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isik mo ang presence ni Lord. Isik natin si Lord, ang salita ng Diyos, and then all these things shall be added unto you. Sabihin mo sa iyong katabi, nandyan na, parating na para sa'yo. So mag-shift tayo sa focus natin. Huwag tayo mag-focus doon sa mga trabaho at gawa ng demonyo. May mga pagkakataon sa ating calling sa Lord, papainan ka ng magdidistract, magtitempt, aasar sa'yo. Amen, totoo yun. Pag ikaw ay napakabait, padadalan ka ni Lord na pasaway na tao para matest ang character natin. Proven ko yun. Pag ikaw ay pasensyosa, padadalan ka ni Lord ng sakit sa ulo para ma-practice kung totoo. O, di ba?